Magandang araw mga bata. Handa na ba kayong makinig para sa ating talakayan ngayong araw na ito? Pero bago yan, magpapakilala muna ako sa inyo. Ako nga pala ang inyong tagapagtalakay. Ang aking ngalan ay si Deacon Sidroso. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang pangungusap na walang paksa. Ano nga ba ang pangungusap na walang paksa? Ayon dito, ito ay ang mga pangungusap na walang tiyak na paksa at panaguri o alinman sangkap nito. Ito'y may tuturing na walang paksa. Anumang pangungusap o lipon ng mga salita na walang simuno at panaguri, basta't may tiyak at buo pa rin ang mensahe pinaabot, ito'y may tuturing na pangungusap na walang paksa. Ayon dito, ang pangungusap na ito ay walang tiyak na paksa at panaguri. Subalit, ano nga ba ang paksa? Ang paksa ay ang tinutukoy sa pinag-uusapan, habang ang panaguri naman ay ang sumusuporta sa paksa o nagbibigay impormasyon sa paksa. Meron tayong mga ilang pangungusap na walang paksa na ating ginagamit sa araw-araw. Handa na ba kayo makinig at malaman kung anong mga ito? Tara, talakayin na natin ito. Meron tayo ditong 8 pangungusap na walang paksa na hindi natin namamalayan na nagagamit pala natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Handa na ba kayong malaman kung anong mga ito? Ating listahan ay ang existential. Ayon dito, nagpapahayag ng pagkakaroon o pagkawala ng pinag-uusapan. Ito daw yung mga pangungusap na nagpapahayag ng pagkameron o pagkawala ng pinag-uusapan. Ang halimbawa, walang pasok ngayon. Walang tao riyan. May ulam pa ba? Ang sumunod naman ay ang temporal. Ayon sa temporal, ang pangungusap na nagsasaad ng kalagayan o ng panahong panandalian lamang. Madalas ang mga ito ay pang-abay na pamanahon. Halimbawa, umaga na, tanghali na, hapon na, bukas ay Lunes, alas 5 pa lang ng hapon. Dumako naman tayo sa susunod na pangungusap. Ito ang phenomenal. Ayon dito, ito ang pangungusap na nagsasaad ng kalagayan ng panahon o ng kapaligiran. Halimbawa, umuulan, maginaw ngayon, alinsangan, makulimlim na naman. Sunod dito ay ang panawag. Ito ang pangungusap na binubuo ng isang kataga lamang o isang salita. Nagpapahiwatig ng nais niyang kausapin ang kanyang tinawag. Halimbawa, Hoy! Tutoy! Nene! Ang susunod ay ang sambitla. Ayon dito, karaniwang binubuo ito ng 1 o 2 pantig na nagsasaad ng masidhing damdamin. Ang isa sa mga halimbawa nito ay kapag ikaw ay nabagsakan ng bato sa paa. Anong maaari mong maging tugon dito? Hindi ba't ikaw ay masasaktan? At ang iyong mabibigkas ay, aray! Kung ikaw naman ay namangha o nakakita nang hindi ka panipaniwala, iyong nasaksihan mismo sa iyong mga mata, ang iyong babanggitin ay, wow! O di kaya'y, walastik! Ngayon, dumako naman tayo sa formularyong panlipunan. Ayun dito, ang pangungusap na ito ay ginagamit sa pakikipag-ugnayan upang maipahatid ng maganda ang mensahe. Madalas din itong mga binabanggit ay nakapaloob din sa ating kinagawiang kultura. Halimbawa, salamat po. Tao po. Hindi kaya'y makikisuyo po. Ito ay may mga salitang po na paggalang. Susunod ay ang pangungusap na sagot lang. Ayon dito, ito ang pangungusap na sagot sa mga tanong na di na kailangan ng paksa. Halimbawa, ang sagot na oo at hindi. Po naman tayo sa pangwalo at huling pangungusap na walang paksa. Ang pangungusap na utos o pakiusap. Ayon dito, ito ay nagsasaad ng paghingi ng pabor. Ang mga halimbawa nito ay ang pakitapon, pakiabot naman, pakilagay, pakibigay, at iba. At
Doon nagtatapos ang ating talakayan. Ngayon mga bata, meron ba kayong natutunan sa araw na ito? Ako ay nagagalak at natutuwa sapagkat ako'y sinamahan ninyo sa talakayang ito. Ako'y nagpapasalamat ng buong buo sa inyo. Hanggang sa muli nating pagkikita, alam at ingat palagi. Muli, ito ang inyong tagapag-ulat, Ginoong Deacon Sidroso mula sa BED 1A, na nagsasabing maraming salamat.